Hello guys, meron akong isang kwento na parang pakpak talaga. Kasi one time guys, meron akong isang experience na hindi ko talaga mapaliwanag talaga. Hindi ko nasasabi sa iba. Kasi medyo nakakatakot baka hindi sila matulog. Nakakaya tuloy. Sige, ito na. Sasabihin ko na. Basta, huwag yung palaging papanoorin to. Baka matarantang kayo. Sige na, start na natin. One time kasi, meron kakaiba dito sa bahay namin. Patuloy na kasi ito at abandonado na. One time kasi, habang nandito lang ako or nanonood ng TV ata noon o kaya nanonood sa cellphone, basta nanonood lang ako. Tapos tumataho yung aso ko, paglabas ko wala naman tao. Tapos minsan din di nakakatulog ang lola ko dito sa bahay namin. At sa kwarto niya hindi siya makatulog dahil daw takot na takot siya dito. Tapos yung natutulog na lang ang lola ko sa aming kwarto. Oo, kaming dalawa lang ni mama sa kwarto namin. At si nanay at yung lola ko lang ang nasa kwarto niya. Umuwi naman yung ate ko minsan. Pero minsan lang talaga yun. Magkatabi sila ng lola ko. Kaya siya natatakot. Kasi guys, siya lang mag-isa sa kwarto na yun. At katulad din ng sinabi ko na wala naman taong yung tumatahol aso ko, ito na nga. Nagtatanong ako sa mga kapitbahay namin. Oo, nagtatanong kami kung bakit walang tao dyan. Tsaka minsan din parang may kumakatok. At minsan din, meron din na si lola dito. Natutulog kami dalawa ni nanay. Natutulog kami ni nanay or ni mama sa taas. Tapos, nandoon kami. Natutulog na. At si mama, siya ay natutong isli pa rin. Tapos, natutulog yung lola ko dito sa may sala. Tapos, nagising siya ng 3 AM. At ako din nagising ng 3 AM. Kumukuha kasi ako ng tubig dahil nauuhaw na ako tsaka umihi din. Ang nakita ko yung lola ko, tulog pa siya eh. Tapos, nung umakyat na ako, bigla siya nagising. Akala niya kasi nakatayo lang ako dun sa may hagdanan. Hindi, kasi umakyat na ako. Tapos, ang sabi niya sa amin, meron daw nakatayo dyan na bata. Akala niya ako yun. Sabi ko naman, umakyat na ako. Tapos, sabi niya, posible daw na may tao dyan. Kahit umakyat na ako. Ganun daw, kahit umakyat na ako. Tapos, nagtanong na talaga ako dun sa mga kapitbahay namin. At sinabi ng matanda dyan, yung kapitbahay namin, ay meron daw kasi ditong bata na nasa basurahan. Tapos ito pa,
kaming dalawa ng pinsan ko nasa labas naglalaro. Gabi na noon. Tapos kalaro namin yung kapitbahay namin na bata. Na, na babae ang So, tawagin na lang natin siya Sophia. Oh, kaming Sophia at ng pinsan ko ay naglalaro. Tapos, nung umuwi na kami, ito pa ang nangyari. Sa sitio Sandina. Ito pa nangyari. Padala mo na yan kasi Narabedita. Meron nakita ang pinsan ko na hindi talaga mapaliwanag. Meron daw kasi nagbibisikleta dyan, tapos nakataklop siya ng asul na tuwalya. Tapos wala sa muka. Tapos dumiretso dun sa ginagawang bahay. At parang meron sa pinupo. Tapos pumasok na kami sa bahay. Dahil takot na kami. Parang meron talaga siyang pinupo. Hindi talaga ako mapaniwala at sinabi ko pang posible naman yun dahil wala naman talaga ditong nagbibisikleta tapos nakataklop na asul na tuwalya, kaya towel o kumot. Ikasasabi lang sa akin ni Emo, meron na namang nagtatanong tungkol sa inyo. Ang sinabi ko sa iyo, hindi ka nababagay sa pamumuhay na ganito. Kaya sumama ka na sa Ito akin. pa. Pinagsasabi mo, sumama ka na sa akin dahil hindi ka pwedeng nandito. Ano ba? Ano ba? Huwag na kang matigas sa ulo na bata! Pahawag na lang dito po po mga anak. Tapos ito pa talaga. Paano mo Nandun nalaman kami yung sa totoo? labas, naglalaro na naman kami ng mga pinsan ko. Marami sila, kaya sasabihin ko na ng mga pangalan nila. Isa si Pachi, Nisha, Lance, at Daniel. Isa pa ang kapatid ni Nisha, Saba, at si CJ. Di mo pala ang pinakapaborito kong pinsan. Oo, tropa ko kasi yun. Kaya ang tinatawag namin sa kanya ay si Prince. Dahil siya talaga yung paborito namin pinsan. Dahil tropa talaga namin yun. So, ito na. Naglalaro kami noon. Hapon na noon. Tapos, biglang lumabas si Sophia. At sabi niya, maglaro daw kami ng taga-baguan. Tapos, nalipas ang gabi, Nababaliw ka na aling Ben. Hindi. nagano na siya. Nasakit. Naglalaro pa rin kami ng taga-taguan. Bigla ko naaalala na meron palang sinabi sa akin. Meron ka na namang hindi sinasabi sa akin. May lalaki ka na naman ah. Hayaan niyo naman ako magmahal. Ang aking ate na si Ate Tuklay, nandito yung minsan umuwi dito. Yung bata daw sila, naglalaro sila ng tabi-tabi ng gabi. Tapos, si Ate Tuklay daw, ay siya yung seeker. Siya daw yung nagbibilang. Celso, pasensya na. Tapos, Alam niya lahat. Oo. Wala na kasi akong maisip na pagdadalhan kay Samante. tatlo na ang akin ate. Tapos, yung pagharap namin, ay wala nang mukha yung dalawa. At yung nasa gitna, ayun yung tunay namin ate. Kaya kaya may sinabi ko nila kay Sophia, natigilan na namin to at maglaro na lang kami ng habol-habulan o kaya langit lupa.